Binasya ang Chinita Princess na si Kim Chiu matapos mag-post sa social media patungkol, pakitaas, patungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Dito inilarawan niya ang mambabatas na laging galit at laging naghahanap ng away. Binalikan din ng aktres ang naging papel ng senador sa pagpapasara ng kanyang mother network. Ayon sa post ni Kim sa kanyang ex, dating Twitter account noong September 23, he is always angry, always picking a fight. This is the same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Binura rin naman ni Kim ang naturang post makalipas ang ilang oras, ngunit kumalat na ang mga screenshot nito sa social media. Diba? So, yun ang mahirap pagka talagang nag-post ka. It's always parang think before you click diba? Oo. Pagka basta 100% sure ka, syempre hindi rin naman natin na gina-judge kung saan siya nanggagaling. At saka doon. ano yun, opinion niya yun diba? Yun ang lagi din namin sinasabi ni Rodel at saka ni Kuya Romel na sana din yung mga tao matuto na i-separate din, diba, yung political views, tapos yung career, Correct. diba? Pero sabi nga hindi rin naman natin masisisi yung mga netizen talaga dahil nga ang mga artista malalaking taxpayers yan sinasabi nila, di ba? So dapat sila yung mga role model na tinatawag, dapat din daw yung mga choices nila ginagaya din ng mga fans nila. Ito naman yung ayon sa point of view naman ng mga netizen. Pero nandun din naman tayo sa kabilang banda na lahat naman ng tao and even artista may right din naman silang i-voice out Kung ano yung nasa loob nila. Nasa loob nila. Pero yung sa pag-delete na yun may mga nabasa ako na para daw na-shockot bigla si Kim Chiu na mabawasan daw ng mga supporters. Naniniwala ba kayo doon? Naintindihan din naman natin si Kim Chiu na nagbo-voice out lang. Oo naman. Voicing out, yes. Siyempre, nasaktan din siya na alam naman natin through Marcoleta nagsara yung di ba? Naging Kanyang malaking network. naging malaking rin siya, kumbaga naging malaking personalidad din siya noon. Di ba? Sa naging hearing nga din noon sa Senado at saka sa Congress. Pero kung nag-delete man si Kim Chiu, siguro ayaw na lang din niya na may mababasa pa na makaka-stress pa sa kanya. Hindi, actually sigurado. Ayaw din na yun, di ba? Itaktin siya ng mga bashers kasi lalo na yung mga against doon sa pinost niya, di ba? Pero nakakatuwa naman dahil mas nagbo-browse nga ako, marami pa rin talaga ang nagtatanggol sa kanya. Ganun naman talaga. Tama sabi yung mga BFF Rodel, opinion niya yun Yun ang gusto niyang iparating, di ba? Yung nararamdaman niya. Correct. Pero siguro nga para hindi na siya ma-stress pa, i-delete na lang para tapos na, di ba? Kasi baka pag syempre, to the rescue din naman lagi ang mga panin niya. Mga supporters. Pagtatanggol yan si Kim Chiu, di sila papayag. Pero di ba dati may dinilit din siya? Na pinost niya? Ano yun? Di ba nagka-issue din siya dati? Ay, ikaw. Ako naman ngayon na magkakasay. Kung ano ba sa kano ba dinilit ni Kim Chiu dahil ayaw na lang niya talagang ma-stress na magbabasa pa ng mga negative comments. Masyado niyang mahalang na kanyang mother network, kaya ganun din siya nasaktan. Oo, ganun din niya. Totoo siguro yun. yung ulit ngayon, yung sa hearing na nagaganap ngayon sa Senate is, kumbaga nanumbalik, di ba? Nagbalik na. Oo. Kim Chiu. Lalo na itong malawakang korupsyon, di ba? Na grabe, talagang nagpa-flashback talaga yung mga yung corruption sa gobyerno natin, di ba? At isa talaga si Kim Chiu sa malaking binabayad na tax, di ba? Oo. Hindi siya yung tax evader na gaya ng iba, di ba? Like? Siya like someone, Charles. Hindi yung Di ba? Basta siya, sila Vice Ganda, Chris Aquino, di ba? siguro parang Makikita mo naman yung names nila Correct. Parang feeling ko siguro may nag-advise sa kanya na to take it down para... True. Kasi di ba, syempre magiging magiging platform din para putaktahin ka ng sigurado talaga yun. Well, you delete it. Kung ako man, pag binabas na ako, baka mag-delete din ako. Actually, marami yun. Sa Alam totoo mo, lang. mabuti na lang din kasi baka mamaya may issue di ba sa kanya, sa pamilya niya, baka mamaya kung ano-ano pang banggitin ng mga
bashers Naku, niya, hindi, di ba? hindi ano yan, Wag na hindi, yun. hindi Oo. malayong mangyari Oo, dahil baka- minsan nagiging unreasonable na rin talaga yung Oh, ano eh. Kung ano na lang ang mga makakalkal, netizen, di ba? oo. Kakalkal na lang Wala kung nang ano-ano. control. Pero, naniniwala ako na malalagpasan ni Kim Chiu yan dahil yung ang bawal ang lumabas na naging issue sa kanya noon na isa sa mga interview niya sinabi niyang almost nag-quit siya sa showbiz pero nagpatuloy pa rin siya. I'm sure ito ay malalampasan niya. Pero Tsaka hindi na masyadong lalalayan kasi Oo, nga hindi nabura na. na rin yan naman. Pero nakatulong sa kanya, bawal lumabas. Nagkaroon naging single pa yun, di ba? Oo. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Kung ayaw nyo. Mahirap na Ganun ba matingin yun? ang isang Kim Chiu. Oo. At ang pinagdaan ng Kim Chiu, na baril-baril pa, di ba? Yes. Yung sasakyan niya, di ba? Pero yun, nalagpasan niya lahat dahil nga sa tulong din ng nasa itaas, di ba? At sa nagmamahal niyang network. Kaya ganun niya kamahal talaga, di ba? Andiyan yung suporta sa kanya before. Kaya naging loyal talaga si Kim sa network kahit na nawala ng prangkisa, still nanatili siya dyan, di ba? At saka At isa ano, siya talaga sa oo. inaalagaan ng network. Well, parang iba yung mic mo, parang mas maganda Oo. Ano? mic mo. Depende kung sinong maganda sa ating tatlo, doon binibigay ang magandang mic. Ay, ganun ba? Depende, Oo. level. Parang nainggit ako At syempre, dagdag pa doon, totoo yung sinabi mo, Mildred, talaga. Oo. Talagang, syempre, dahil sa mother network niya talaga yun. Kasi, Doon siya nag-iba nagagaling ang eh. buhay ni Kim Chiu, di ba? Kung nasaan siya ngayon, yan ay utang niya sa Oo. kanyang network. Kaya Kaya, doon siya hindi natin siya masisisi talaga kung Correct. ganun talaga yung mga sa loobin niya. Oh.